Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naibalik na sa Pilipinas ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Go at negosyanteng si Cassandra Leong na isinasangkot sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Naharang sila ng mga otoridad sa Indonesia noong Martes bago ang tangka umano nilang paglipad pa Singapore. Batay sa surveillance, nakasama sila ng dismissed Bamban Mayor nang lumabas ito ng bansa. Mula sa NAIA Terminal 1, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Vicky, 4:48 po ng hapon lumapag dito sa NAIA Terminal 1. Itong si Sheila Go, yan po yung kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Go at yung kanyang kasama po ay si Cassandra Leong. Ito naman po yung isa sa incorporator ng Lucky South 99. Yan po yung pogo sa Porac, Pampanga na iniimbestigahan din. Pagdating po sa airport ay agad sila itinurn over ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa National Bureau of Investigation. Ang dalawa po ay sinakay at sila ay dinala sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila. Kagaya po na inyo nakikita ay sila po ay maraming escort at gayon din ay maraming mga opisyal na sumalubong sa kanila. Ayon po kay DOJ ASEC Miko Clavano, wala silang official information sa ngayon mula sa DOJ kung kanselado na ba o sa DFA kung kanselado na ba ang passport ng mga ito. Ang malinaw po ay meron silang warrant of arrest para sa contempt. Si Sheila Go po ay may warrant of arrest mula sa Senado at si Ong ay may warrant of arrest mula sa Kamara. Pero sabi ni Clavano, minabuti nilang idaan sa tamang proseso ang dalawa kung kaya sa Bureau of Immigration po raw sila dadalhin ngayon. Si Sheila Go raw ay merong immigration violations at si Ong naman po ay mahaharap sa kasong obstruction of justice, violation of Passport Act, and other crimes. Narito po ang pahayag ng DOJ. Nagsama-sama po ang Sergeant at Arms ng House of Representatives, ng Senado, NBI at Bureau of Immigration. Nag-usap-usap po kami and we came to an agreement that it would go through the proper processes. We want to err on the cautious side of things, and we all came into agreement that it would first pass through the law enforcers, which is really the protocol naman din talaga. BI first, and then the Cassandra Leong will have to go through inquest proceedings over the weekend due to the several crimes that are going to be charged to her. Ms. Guo will have to be under the custody of immigration dahil yung charge naman sa kanya po ay immigration violations. Ang dalawa po raw ay sasailalim muna sa proseso ng BI at saka ng NBI at pagkatapos niyan ay ipepresenta sila sa Senado at sa Kamara at i-make sure daw po ng DOJ na talagang naroon sila tuwing kailangan sila sa pagdinig. Gayun din ay ang nangyari po raw sa Indonesia ay hindi muna nila maidedetalya sa ngayon dahil meron daw silang mga confidential matters pa na isinasagawa at inaasikaso. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa NAIA. Mel, Vicky, Emil? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Noong nakaraang linggo pa umano na monitor ng mga otoridad sa Indonesia ang pagdating doon ni na Alice Go at dalawa niyang kapatid kabilang si Sheila Go. Nakuhanan pa sila ng mga litrato at video, hindi lang doon kundi sa iba pang bansang dinaanan nila. Mula sa NAIA, nakatutok live si John Consulta. John? Mel, dahil nga sa close coordination nito mga nakarang araw ng Bureau of Immigration dito sa Pilipinas at ng kanilang mga counterparts doon naman sa Indonesia ay na-monitor nila ang galaw nitong si Bamban Mayor Alice Go at sa ating pagkakaroon nga ng access na eksklusibo nating nakuha ang detalye ng mga galaw ng mga otoridad na nauwi sa pagkakaaresto ni Cassandra Leong, itong isa sa mga incorporator ng Lucky South 99 at si Sheila Go, ang isa sa mga kapatid ng alkalde. July 18, ayon sa surveillance, lumapag sa Kuala Lumpur sina Alice Go, dalawang kapatid, at si Cassandra Leong ang kinatawan ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa litratong ito, nakuha noong July 21,
kita si Alice Go na may bitbit na pink bag kasamang isang babae sa airport paalis ng Malaysia. Ang larawang ito ay pwedeng magpatunay na si Mayor Alice Go ay wala rito sa ating bansa ng mga panahon na yun. Sa Singapore lumapag ang grupo at doon na rin nagtagal ng ilang araw tapos nag-ferry papuntang Batam, Indonesia. Sa surveillance photos na ito ng Indonesian Immigration, nakunan sina Cassandra at Sheila habang pababa sa isang puting sasakyan sa isang parking lot sa Indonesia noong August 20. Ilang oras lang ito bago sila kinustodiya ng Indonesian authorities. Ganap na 6 p.m. sila kinuha ng Indonesian authorities sa Batam Center noong August 20 kung saan aalis na sana sila papuntang Singapore. Sa kuwang ito, dinala na sa tanggapan ng Indonesian Immigration ang dalawa para maproseso. Kita ang Philippine passport ni Sheila at Cassandra para maberipika ang kanilang pagkatao. Sa mga litratong ito mula kay Senator Rizzo Contiveros, makikita sina Sheila at Cassandra na iniimbestigahan ng mga otoridad. Sa susunod na video, makikitang kausap na ng mga ahente ng Philippine Immigration sina Cassandra at Sheila Guo. Ayon sa source, dahil sa close coordination ng Philippine Bureau of Immigration at kanilang counterparts sa Indonesia noon pang isang linggo, na monitor ang magpasok ng grupo sa Indonesia. Gumulong ang hiling ng BI dahil sa kanilang ipinalabas na mission order. Kinustodiya raw ang dalawa dahil sa undesirability at misrepresentation. Ayon pa sa source, may nakuwang Chinese passport mula kay Sheila Guo. Sa videong ito, makikita ang pulong ng Indonesian authorities kasama mga agents ng BI at NBI para tutukan ang paghabol kay Wesley at Alice Guo. Kanina, dinala ng Indonesian Immigration at Philippine BI agents sina Cassandra at Sheila sa airport sa Jakarta para tuluyang madala pabalik ng Pilipinas. Sa isang punto, ineksamin pa ang kanilang mga gamit bago papasukin sa loob ng paliparan para mailipad pabalik ng Pilipinas. Dakong alas 6 ng gabi, Mel, dumating na nga itong dalawa sa tanggapan ng main office ng Bureau of Immigration para dumaan sa mga proseso. Pero ayon naman sa pahayag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ay pupunta rin sila sa NBI para doon ay sumailalim sa karagdagang proseso. So patuloy tayo mag-aantabay para ito mga magaganap pa, Mel, bago sila tuluyang ma-turn over sa Senado na siya nag-issue naman ng warrant of arrest laban sa dalawa. Yan ang litas mo sa NAIA Terminal 1, Balay Sebel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Idinadawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord na nakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong 2016. Binanggit yan sa Kamara ng mga presong inutusan umanong magkasa ng pagpatay. Nakatutok si June Veneracion. Naka-bulletproof vest ang dalawang person deprived of liberty na sina Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro nang humarap sa pagdinig ng House of Representatives Quad Committee. Inamin nila, sila raw pumatay sa 3 Chinese drug lord na nakakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong August 2016. Sina Chu Kintong alias Tony Lim, Li Lanyan alias Jackson Lee, at Wong Mengpin alias Wang Mingping. Idinawit itan si dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa narinig niyang tawag sa warden ng kulungan na si Superintendent Gerardo Padilla matapos ang pamaslang. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Naka-speakerphone ba? Ay pinindot po siya para mag-speaker on. Unang pagkakataon ito sa investigasyon ng Quad Committee sa mga extrajudicial killing noong nakarang administrasyon na may nagdawit kay Duterte sa patayan. In this light of this very serious and sensitive development,
may I move in the interest of fairness. May I move to invite the former president to hear his side on this matter. Batay sa salaysay ni Tan, bandang July 2016, nang dalawin daw siya sa kulungan ng high school classmate niya na si SPO4 Arthur Narsolis. Meron daw ipapatay sa kanya ng mga Chinese drug lord sa halagang 1 milyong piso kada isa. May ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Nirecruit ni Tan si Magda Daro at noong gabi ng August 13, 2016, isinagawa na nila ang plano. Kasabwat daw ang mga opisyal ng Davao Penal and Prison Farm, kaya nagawa ng paraan na mapunta sa isang Bartolina, sina Tan, Magda Daro at 3 Chinese na target nila. Gamit ang patalim, pinagsasaksak daw nila ang 3 Chinese drug lord. Binayaran daw sila ng 2 milyon, kulang ng 1 milyon base sa napag-usapan. Umamin sila sa kasong 3 counts of homicide, kaya nadagdagan ang kanilang sentensya. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman, pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Ang hindi natupad na pangakong kalayaan ang nagtulak daw kina Tan at Magda Daro na ibunyag ang kanilang nalalaman. Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration seemingly and allegedly did not only use the policemen to kill, but even use prisoners to kill. Lumabas din sa pagdinig na ang pulis na kumontrata kay Tan na si Narsolis ay wala na sa serbisyo. Tauhan daw siya ng nooy CIDG-11 Regional Chief na si Colonel Edelberto Leonardo at Lieutenant Colonel Royina Garma. Si Colonel Leonardo ay opisyal na ngayon ng National Police Commission. Si Lieutenant Garma ay na-appoint bilang PCSO General Manager noong Administrasyong Duterte. Ang warden naman ng Davao Penal and Prison Farm na si Padilla ay nasa active service pa rin sa Bureau of Corrections. Kasama sila sa ipapatawag sa susunod na hearing. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si dating Pangulong Duterte at ilan pang nabanggit. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Naghain ng motion sa Quad Committee sa Kamara si Representative Ron Salo para ipasight in contempt si Attorney Harry Roque. Kasunod yan ng pagsisinungaling umano ni Roque nang siya'y lumiban sa pagdinig ng Quadcom noong August 16. Sabi noon ni Roque sa isang sulat, may dadaluhan siyang hearing sa umaga at hapon. Pero sa nakuhang certificate ng komite mula sa Manila Regional Trial Court, walang nakaschedule na hearing. Sabi ngayon ni Roque, ito ay honest mistake. Nagliyab ang isang e-bike sa Binyan, Laguna matapos namanong ma-overcharge ang baterya nito. Paano nga ba maiingatan ang mga ganitong electronic vehicle para iwas disgrasya? Iyan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. E-bike sa sunog! Nagliwanag ang bahagi ng subdivision na ito sa Binyan, Laguna, Biyernes ng madaling araw. Naglagablab na pala hanggang matupok ang isang e-bike. Ayon sa mga investigador, overcharged na baterya ng e-bike ang mitya ng sunog. Nanggaling sa battery and then nag-spread out na siya doon sa entire na e-bike. At bagamat walang nasaktan, nadamay naman sa apoy ang isang SUV at motorsiklo. Yung spread ng fire, mabilis. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng e-bike at iba pang sasakyan, pero ayon sa BFP, may pag-uusap na mga ito. Ayon sa National Bicycle Organization, maraming pwedeng maging dahilan para pumalya ang baterya nito kahit may battery management system na pumipigil sa overcharging. Usually it comes from exposure to heat. No? If you use the e-bike out and then get exposed to the noontime sun and then nabilad ng sobra, that can cause some problems with the battery. There's also manufacturing defects. One cause could be maybe they used a different charger. Each battery or each e-bike has a different requirement. At dahil de baterya, hindi raw maaaring gamitin ang e-bike kung mabibilad sa sobrang init tulad kung tanghaling tapat. Huwag ding isabak sa ulan. Don't leave it under the sun or hot places. And of course,
avoid na mabasa siya because moisture getting in the electronics can also cause problems. Pwedeng sundin ang 15-15 rule. 15 minutes na pahinga pagkatapos gamitin at 15 minutes na pahinga pagka-charge bago patakbuhin. Huwag siyang iwanan ng overnight. For example, i-charge siya tapos matutulog kayo. Yun kasi kadalasan nagiging cost ng sunog. Tsaka po yung mga substandard na pagbubuo ng batteries. So meron kasi tayong mga kailangan at tsaka yung mga proper materials para bumuo po ng tamang battery, which is kailangan may BMS. Tapos yung BMS yun yung chip niya, yung pinakautak ng baterya. Tapos kailangan may battery insulators para mas safe po yung battery, hindi magkadikit-dikit. Ugaliin ding ipasilip sa service center ang e-bike kung may sira sa baterya at magpa-maintenance check kada 2 o 3 buwan. Para na-check din po yung battery kung okay pa ba yung condition niya, kung may leakage na ba, kung bloated na po ba yung battery. Kaya mas maganda po may maintenance talaga. At pati yung mga wires na nahihiwa, usually yung kasi nagiging cause ng short circuit eh. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Tila patunay umano ng koneksyon ng mga pogo sa Bamban sa Porac ang pagsasama sa abroad ni Alice Guo at ni Cassandra Ong ayon sa Justice Department. Ipinaliwanag din ng Justice Secretary ang epekto kung basta kakanselahin ang passport ni Guo. Nakatutok si Salima Refran. Hindi pala dumiretso ng Malaysia si dismissed Bamban Mayor Alice Guo mula Pilipinas. Base kasi sa mga dokumento at intelligence reports ng pamahalaan, galing na siyang Denpasar sa Bali, Indonesia nang lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18. July 21 naman nang lumipad si Guo patungong Singapore. Halos 1 buwan siya roon bago nag-ferry patungong Batam, Indonesia nitong linggo, August 18. The news is there in Indonesia and we have verified reports already on this matter. But our people are working on this matter right now. Ito rin ang impormasyon ng foreign counterparts sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pero wala roon ang kapatid niyang lalaki. Si Wesley Guo ay nasa ibang bansa na raw po. Kung saang bansa, undisclosed pa po ito. Ngayon, si Alice Leal Guo ay hindi nila namataan kahapon hanggang kanina doon sa Batam, Indonesia. Pero wala rin silang sinabi na nakalabas na po ito ng bansa. We found a connection between Alice Guo and Cassandra Leong, which means that Bamban and Porac are closely related. And remember that despite all the denials of former Secretary Roque, it appears that they're really intimately related. Matagal na namin sinasabi na yung dalawang scam farm na ito ay magkaugnay. Pare-parehong criminal organization ang kinabibilangan nila kasi Leong at saka ni Alice Leal Guo or Guwaping. Nitong Martes lang, August 20, iniutos ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkansela ng passport ni Guo at ng mga kapatid niyang sina Sheila at Wesley. Gayon din si Cassandra Leong na representative ng Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kahit pa fraudulent o sa maling paraan nakuha ang mga passport ay hindi ito basta maaaring kanselahin. Baka makasama rin ito dahil maaaring magkaproblema sa pagpapauwi sa kanila. We cannot summarily cancel a passport because it is a document vested with rights. No? If the passports are cancelled immediately, then how can you make them travel back to the country? You will have to issue a travel document which should be an admission that they are Filipino citizens. Lalo 38 ka lang eh. Opo, sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. May 22, 2024 nang makwestiyon sa Senado ang birth certificate at pagkakakilanlan ng mga magulang ni Guo. Mahigit 1 buwan pa nang isyuhan siya ng Immigration Lookout Bulletin Order na hindi pa rin nagbabawal sa kanyang lumabas, kundi naguutos lang na abisuhan ng mga otoridad kung lumabas siya ng bansa. July 11 nang isyuhan siya ng Senado ng arrest order. Pagka 1 linggo lang, may record na siya ng pagdating sa Malaysia galing Indonesia, bagamat walang record ng pag-alis niya sa Pilipinas. August 12 siya sinibak ng Office of the Ombudsman sa pagkaalkalde ng Bamban, Tarlac. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Good
Good evening mga kapuso! Na-challenge at nailang sa isa't isa sina Miguel Tan Felix at Andrea Torres na first time magtatambal sa episode ng Magpakailanman this Saturday. Alamin kung bakit sa chika ni Aubrey Carampel. Nasagot na kita. Palakihin ko si Baby Zia kung paano mo siya inalagaan. Challenging para kina Miguel Tan Felix at Andrea Torres ang kanilang first acting project together. Sa upcoming episode ng Magpakailanman, si Andrea gaganap bilang si Maribeth, isang 26-year-old na teacher na makakarelasyon ang karakter ni Miguel na si Eric, na 17 years old lang. Dahil mag-ate ang turing nila sa isa't isa in real life, medyo nagkailangan daw sila sa simula, lalo at meron din silang intimate scenes. Sabi ko sa kanya, huwag mo muna ako ina-ate Ada kasi parang ang weird ng feeling, di ba? Pero actually, kaya ako talaga to tinanggap bukod sa naantig ako dun sa story. Kasi gusto ko makatrabaho si Miguel. Naging comfortable ako sa kanyang umarte dahil alam kung ano man yung mangyayari sa scene, parang saluhan po kami doon. Ang goal namin is pagandahin yung bawat eksena. Bukod sa Magpakailanman, abala na rin si Miguel sa pagbibidahang kapuso serye ng mga batang riles, pati sa last 3 weekends ng Running Man Philippines. Dito, aabangan kung talaga bang magkakapikunan ng dalawa pang runners na sina Micael Daes at Kokoy De Santos. Si Andrea naman naka-break daw muna sa paggawa ng teleserye at inaasikaso ang kanyang business. Nung nagsa-start kami, sobrang talaga, dumating sa point ako na yung nasa likod, naghuhugas, nagtatakal, naglilinis ng dingding, ng sahig. Sariling recipe din daw niya ang mga ibinibentang pagkain at goal niyang mapalago pa ito. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.